Okay, may gabi istanan sa atong topic rong gabi na atong giuluhan og respecting boundaries. So, siguro practical kay sa ato and we experience this all the time. And I hope ato kanunay nga respetuhan ang mga boundaries. Atong tumano no kung sa may mga angay na atong tumano. Okay, kani siya gikan gyapon sa atong Proverbs. Nata sa Proverbs 22 verse 28. Ang atong outline karon of course ang atong proverb, and then I have 3 items. The mandatory observance of boundaries. Ako lang yung mandatory, no? Kaya dili na siya optional, supposedly. Next, the danger of going beyond boundaries. The danger of going beyond God's boundaries. Itong i-extend nga ito sa spiritual aspect. And then, reflections. So, wala na itong talangan kong gabi na. I hope mamatag sa'yo. So, again, ang atong proverb now is Proverbs 22 verse 8. Kung mo na mabasa na ito sa Douay Rheims version. Ngayon, pass not beyond the ancient bounds which thy fathers have set. So, akong giuna ni siya nga version kay mura lahi siya sa uban ng mga translations. Pero the same meaning ramang ito na. So, yun dia, pass not. So, ayaw lapas sa ancient bounds. So, kanang uplanan. Kaya kugay nang naset sa mga katigulangan pa. Kung nagipasayas dia, simpuro yung kayang message, ayaw lapas. Ayaw lapas sa uplanan. Of course, kanang uplanan, dugay na lang naset. So, mga katigulangan pa gani. So, wala siya laing pa, except ka na lang, gibawalan ta, nga mo gubiyan the boundary. So, itong atong mga points, ato lang i-extend to other items, but related yapon sa boundaries. Sa laing version, sa New American Standard Bible, it says, do not move the ancient boundary which your fathers have set. So, ganina, pass not beyond. Dire, do not move the ancient boundary which your fathers have set. Before ko mo-proceed, what comes to your mind kung ayaw i-move ang ancient boundary? Kung sa may nas niyo huna-huna. Kung sa may mga common nga example. Kaya sa Zoom, kung sa mo come to your mind, kung is katawag ka ng ancient boundary. Pero yung do not move. Wala mo share? Dire, kamo dire. Ha? Values. Posible sa appeal gina sa value na to kanang pagrespeto ana kanang boundary. Kasi naiganahang mo share from diha sa Zoom. By the way, lalain siya ang term ang gamit. No? So, I started with katong boundary. Na nila yung term pa niya. So, nga nung ma-move man. So, unsa man siya nga klase diya nga. Paano kay akong giulahi ang mga term nga medyo sa atong panahon, wag lisod imaginon nga ma-move. Pero kini gisugod na lang ko dire para naamagay common kayo nga example ka ng ma-move nga boundary. So, wala mo share. Kaya, tanang sa ito ubang version para na may idea. Dire sa Hallman Christian Standard Bible, yun na, don't move an ancient boundary marker that your father set up. Okay? So, kanina, if you notice, boundary lang. Katong sa bounds. So, yun na line like terms. So, bounds mo na limit, di ba? Then, dire, boundary marker ang gamit niya sa Hallman Christian Standard Bible. Sa New Living Translation, don't cheat your neighbor by moving the ancient boundary markers set up by previous generations. So, paraphrase. Mara gyapon nga idea. But natay term na, do not cheat or don't cheat. So, parang manglimbong na ba? Ayaw limbongi imong silingan, pinagis paghirog sa boundary markers set up by previous generations. Another version, there is a ISV. Don't remove an ancient boundary stone that was set up by your ancestors. Okay, so sa next pagyod, there is in IV, don't move an ancient boundary stone set up by your ancestors. So with this, siguro familiar nga pansiroan example, anyone? Ayaw i-move, ayaw i-ruga. Siguro one way or another, no, nakakita mong siguro kita ani. Ang malo, mga muhon. Okay, thank you, no? Muhon, no? Muhon sa yuta, no? Yung sa atong sister, tsaka nang muhon sa yuta. Yeah, it's true. Kanang muhon sa yuta mo na common ginato nga ma-come to mind basta nga boundary stone. Pero again, ang boundary dili lang kutob ko diha. Napay lain-lain pa nga bigger nga application. So for now, yeah, kanang mga muhon, familiar man siguro tatag muhon. Kanang naibato na sa mga corner sa mga yuta nga kanang lingin nga PS sa taas. Naka grade PS. So kana siya mo na siyang normal nga ginabutang unya problema sa una pa ng panahon. Ang tawag yun is tendency, manikas ba? Ilang i-move ang kana siyang maong bato.
gamay ra man na siya taop sa yuta. So pwede gid mo i-move. So dapat dili gyud ang nga ato na i-move kay di gyud malipay ang Ginoo ana. Later on we discuss nga even the Old Testament dili lang sa Proverbs naagi ko ang Ginoo gibawal gid niya kana atong usbon ang maong buhon. So muna nga ayo as Christians careful ta ana kay kita ba Ginoo man sa katawan nga may kahayag. So ato gina siyang i-observe niya. We should be mindful sa uban ba. Even kani nga nakita ninyong bahay diri sa picture. Nay portion diha nga kaduda ko nga mikaon og gamay sa pikas. Gusto ko daw nila, so gidawat ra nako. Later on, gusto ko og balik, naagi gamay na kaon. So na nga ako mismo nagsige na kay nga duda ko na ani siya gamay portion nga na apil simento. So nga na ba nga we should be mindful no kay dili na naato kung gubiyan ta sa kana maong mismong boundary. Okay, kini mo ko happens nga duol kanis boundary kini nga kubo diri. So singa nice stone ani siya, both ends sa pinaka tumoy dito dapita sa dito na mga kahoy. Ya napila mo na diri sa tubangan. So mo to siya ikuan para gimakuha nimo ang saktong boundary o gamit yung kaglinsa. Malinsahan nimo butangan nimo nylon for example sa other end sa katong buhon ug other end sa diya kita na to ang exact boundary. In the past daghan kay mga yuta nga kurba-kurba. I don't know ano nagkurba to, wala ko nabantayan. Pero kung papa magsigig ingon sa 4 grado mo siya, magsupod gani ka, straight yun na din a kurba. So, kung kurba na, something is wrong. So, most likely, dito na-realize na ko ba? Oo, no? Bata pa ko, magiging dunggan. Na mga yuta nga, hili straight ang ihangkan ba? Obvious ba sa ilangkan ba? Liko. Ya, kan straight yun. Nakiusa nga, ipalit ito sa amo, sa lubyo. Nga na sa, so muna nga, kung sorbihon to, mukaon siya gamay sa ako, mukaon ko iya to make it straight. So, but again, muna siya, no? As Christians, we should be mindful about these things. Okay? Simple ra kaya ni siya, but many people fail to observe. Muna ang uban, matikasan, mga nga cheat. At manikas, ilan ang i-move ang boundary. In the past, kumon po gana kaya ng atamna nila mga lubi sa mga boundaries. Ini work man po siguro kayo because of hindi pa kaya dahang tao sa una. Medyo mas respetado pang tao sa una. Kay karon mong tamna nimo ng boundary. Dapat bantayan nimo kay baka, kabaw, kambing, pwede pagkaon lang na. Murag less ng respect karon sa mga tao sa so wala nga medyo lahi na gigirong panahon na dahil before kaya din nila nga mabutangan og mga lubi sa boundary. Muna ipakita nimo nga mo ni planan kay natong nga lubi nga nagatindog. Karon og lisod na gyud because again mamatay ra pug ka-owner sa hayop. So anyway, padayon ta. Thank you sa input. Sunod nga kan dito English Standard Version landmark ang gamit. Kanya sa atong panahon karon, ang landmark murag dili naman muhon ng ato kanunay dasmayon basta landmark, di ba? Pero still at sa Old Testament kanang mga muhon mo na ilang mga landmarks di sa una. Nowadays, sabi na-delivery, mutana din. Unsay landmark, pero ang ato landmark dagko na kayo. Dagkong building, dili na nag-refer to kanang muhon lang. So muna ko nag-separate siya, but muhon gina siya actually. Ang ibisabot ko rin nga ancient landmark. Nga namang muhon mangha, ini-comment on that. I strongly believe nga kining landmark muhon gagapon ni. Ngano ka unsa kaya atong rason nganong mutuot nga muhon ra na siya. Although ang term landmark murag dako na sa atong panahon. Nay mo comment ana. Any idea? Ano nga I would tend to believe nga kining nga landmark is still ka siyang muhon. Walay inputs. I hope may participate mo. Kaya dire. Ha? Hindi mo nahirap. Okay, marag wala may iniikat. Nganong kayong nga, ang landmark is muhon, it's because of the term do not move. Diba? You cannot easily move ka ng mga dagko ng buildings, for example, nga may tawag ng landmark karon. Diba? Can you move easily? Hindi man. So, muna siya nga, I would tend to believe nga this is really muhon ragyapon ni siya. Dili ni siya just like sa atong landmark karong panahon na. But again, it's a landmark ng gyapon na siya because it marks where yuta ni end na asa yung mga boundaries. So muna, direct, the same gyapon, no? Do not move the ancient landmark. This is the English Standard Version sa New American Bible Revised Edition. Do not remove ancient landmark that your ancestors set up. And then sa American Standard Version, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. And then sa King James Version, do not remove the ancient landmark which your fathers have set. And then, New Revised Standard Version, Catholic Edition, do not remove the ancient landmark that your ancestors set up. So,
Diha makita na to nga landmark ang gamit niya. Lagi ng word do not remove or remove not and so on. So it's unlikely nga it refers to the landmarks karon nga kanang mga concept na to landmarks karon panahon na nga usually dagko ng mga building or sikat ng mga building. So again simple ra kay ito, hindi ayaw lang lapas, no? Ayaw kusba, ayaw panglimbong, ayaw kusba, ayaw giruga ang kanang maong mga muhon nga mo nag-set of asang boundaries sa yuta. Karon rita sa first item, no? Mandatory observance of boundaries. Before ta mo padayon, before ato siya tanaw ng verses, kining boundaries sa ako nanging kanina, pwede palakdan, no? Kita sa Pilipinas, dili pareha sa ubang countries ba, no? Nga dunay katapad ra bitaw. Nga kibaw kita nga naa sa lain kita mga borders. Nya ako kasulay gid og actual from kakita na sa balita, no? I don't know si Sharon kasi nakasulay na dito sa UAE o sa Saudi, no? Nga tapad dito ang mga lugar. Nga mo cross kag border. I'm sure kita na to diha nga stricto kay sila. You cannot easily cross the border. I don't know, nakatry ba kasi Sharon? Panang sa sir, sa Oman, wala ka try pero nang isog kay na sila sir. Although pwede ra ma-travel good by bus from Dubai to Oman, 3-4 hours nga bus ride pero kinalan kag visa naghangi mga sundalo ngadto. Di ka basta-basta manaog ka sa bus diretso ra kag sulod. Mo go through jud daghang proseso tan-aw nimo mga papeles sa mga anime sa immigration sa mga sundalo before ka makasulod sa country. So bisag nagsakay ra kag bus, kinahanglan jud ka munaog. Sige, Before ka maka-enter another boundary na another country naman na. Thank you very much. Sa ako kasulay dito ana. Kaya normally ang akong travel sa within the same country ng God, no? I don't know kung ni-try pa ako sa una katong ako Schengen visa sa dito ko Vienna sa Austria, no? Kaya pwede na to other countries nga mo honor sa Schengen visa. Anyway, nga naka-stricto sila. So makita na to, naagay mga gitawag mandatory observance of boundaries. Dili gyud sa ingon nga gama-gama lang na to. Mandatory gina nga mo-observe da na di ta pwede nga mugubiyan sa katuilang ng territory, for example, masulod ka sa new territory o mugawas. No? And of course, we have tried reaching other countries. Pero just like inyo si Sharon, nga katuyan, nag-bus lang ka. Kining sa atong experience na to, kung travel to abroad, of course, magyapon na siya. No? Once we enter the kini silang ilang territory, naaginay mga checking of requirements. Dili basta-basta nga pasudlod lang ka, kaya nakaabot na ka. Pwede ka ibalik kung undocumented ka, wa kay visa, wa kay passport, for example. So, makita ito, unsa ka-strong ang pag-respect sa kaning boundaries nga angay nato gid observe. So, manang ko, I would say mandatory. So, I hope naklaro na siya. But again, dili lang na po siya nagpasabot nga ato i-limit sa nga nang dinagko. Like atong mo-cross kag border sa countries or mosuod ka sa country, although by plane, nga po mo sa kaning airport, disod-disoron ka or kanang i-make sure yun nga you have all the necessary papers, no? But this can still be applied to kanang atong mga muhon, di ba? Otherwise, dili ito ikon sa Ginoo, dili ito ikon sa Proverbs niya. Dito na po ni sa Deuteronomy nga i-observe din nato na siyang boundaries. So, dili na siya nga optional, it's really mandatory. Okay? So, I hope na concretize nato ang atong example. So, dire muna ako ngayon na nga mandatory po even sa kinagmay nga mga boundaries yuta because it's there, no? Pass not beyond the ancient bounds which thy fathers have set. What ni pasabot nga dili ka makaagi. Ang pasabot lang nga katong based sa other examples nga kanang postpone bitaw, i-cheat bitaw ni mong tao, manikas ka, manlimbong ka sa laing tao para mag-gain sa himself niya. Ang buhaton is to move the katong mga muhon para pag-ingon nga, oy, appeal man ni diri ako. Okay, in fact, dili iya. So, una siya nga, still mandatory gapon na siya, kanang aspect. Although gamay lang, still mandatory. Diba? So, ang Ginoo usas gyud sa nag-set og mga boundaries. Ingon ni Paul, from one man he has made every nationality to live over the whole earth and has determined their appointed times and the boundaries of where they live. So, God's kung na siyang boundaries guys. Siya mismo nag-set ani mga boundaries sa mga different nationalities. So, then, hindi ta basta-basta nga makasuod lang kalapas ta sa other mga territories tungod kay naay mga, I would say, God-given na siya nga example nga siya mismo naghimo og mga boundaries. And then there is Deuteronomy
Unen, you shall not remove your neighbor's landmark, which the men of old have set in your inheritance, which you will inherit in the land that the Lord your God is giving you to possess. So makita na to, no, nga dili na sa Proverbs, it's really part of the law of God. Sa Old Testament pa lang, nga dili pwede irugon ang kanasiyang mga muhon. Yeah, guys, good sa inheritance, so yuta gid ang isgutan niya. So, which is again applicable sa atong panahon karon. But again, kadungog na mo kanunay sa akong example nga sa ka-attorney na hibuong siya ngano daw nga nagsigig Bible pero nangagaw yuta, nang involved sa pagpangagaw yuta, land grabbing. So kanang pagmuhon, land grabbing mangyapon na. Gamay lang siguro kay murag portion ba. Katong sa attorney murag dili na to siya gamay lang kay murag tibok yuta na nang giilog. So murag ngato to siya. But again, kita na to, hibong siya nga, no? So, ga-expect siya ang Christians ang nag-Bible na mo-follow yun sa sakto. So, ito nang utanas, na-confuse siya, ni-confide sa ako nga, hibong siya, nagsigig Bible, noon kayo nag-Bible, pero na-involve sila sa mga cases of land grabbing. So, dinagko na siya. Sayang ba? Nag-Bible na, dinagko pagdadilhang sa noon kay land grabbing, dili lang kay moving landmark or moving or removing. Duha mo po na, kung move yun, gamay lang na. Removing, basta dako na kayo makaver na kung i-remove yun mismo. Pero move lang, nikaon siya o portion sa yuta. So, but again, as Christians, dili man siguro ta kanunay ma-involve atong crossing borders kay di man ta sige nag-travel. But we should completely observe kining nga simple lang situation ba. Kaya we know nga dili siya maayo for Christians. And of course, kung atong lantag mga tigas mo kayo mga tao, mapatsyan pa ganit ana kung atong yung buhaton. So, I hope dili natin practice ang kanang pag-usab, no, pag-irog sa mga muhon aron lang ta makadakog yuta. Okay? So, there is a example of an boundary kining cities of refuge. Okay? So, sa Numbers 35, 9-11, and the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the Israelites and say to them, when you cross the Jordan into the land of Canaan, then you shall select cities to be cities of refuge for you, so that a slayer who kills a person without intent may flee there." So, dire ang Ginoo nag-provide of cities of refuge. Pero kini siya, dili ni siya basta-basta nga lugar. Wala ni siya, so they say, kadabang dili basta-basta. Although open siya in a sense, wala siya gikural, wala gi major gid nga kuan pero kay part man sa Israel, but nani siya boundary giset ang Ginoo. So, ang tao nga modagan dito must be within the limit of these cities of refuge, within the boundary. So, diha lang na kita nato nga na example ng Ginoo nga you should be there in that particular area. Di lang sila ihatag sa consequence, but only siya example lang from time to time really God created some boundaries. So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood, and the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled. Ang kanay siya nga situation na kung katong gitrial ba, katong nakapatay unintentionally, for example, gitrial siya dito sa mga Jews, sa mga Israelites. Kunya after the trial, kung dili siya worthy of death, ibalik siya diri sa kining city of refuge kung asa siya gikan, where he had fled daw kung asa sinidagan. And he shall remain there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. So muna siya conditions Ginoo. Once you flee to the city of refuge, naa na sa boundary, then within that boundary, you shall remain. Mapabilin ta, dili pwedeng magawas. Pwede makagawas pero mamiligro. So, muna siya lang atong point rin. So, next na itong points, hisgotag danger. So, next is danger of going beyond boundaries. Nga, kanabit ang illegal. So, siguro, familiar siguro ito kayo na sa mga katong ganyan example. When you cross borders sa mga different countries, for example, diha, makita na to nga, grabe, delikado kayo kung mukan ka. Most likely, mapriso yun ka. Pero kung musukol ka, kasi mapatyan pa ka. So that's the danger of going beyond the boundaries. Again, dinagko gyapon ng example, but you can still apply it to some later mga ginagmay or medium, shall we say. Katong mga countries, for example, kung you-mention, mga borders and so on, kana large siguro na dinagko na ginang boundaries. But later on, for example, katong cities of refuge, we can say medium. But in terms of mga muhon lang, yuta, kana small na siya. But still, all of this dangerous siya if we go beyond sa boundaries. So, muna continuation. Diba dapat mag-remain siya in the city of refuge.
Dire, but if the slayer shall at any time go outside the bounds of the original city of refuge, so makita nato ang city of refuge na boundary. Klaro diyan, kung ang slayer kuno shall at any time go outside the bounds of the original city of refuge, and is found by the avenger of blood outside the bounds of the city of refuge, and is killed by the avenger, no blood guilt shall be incurred. So, katong tao nga manimaos kay, for example, kung midangog ka sa city of refuge, unya wala ka mapatay sa ilang after trial, meaning unintentional tong pagpatay, dili tinuyuan. Pero kung tinuyuan, inihusga nila, kung tinuyuan, patyon nito sila. So di siya ibalik sa city of refuge. Pero kung proven nga unintentional, munang ibalik sa city of refuge. So safe siya wala sa city of refuge, but kung mugubiyan siya sa itong limit, sa bound sa kanimaong city, anya mapatyan siya, quits, dili mapatay katong avenger of blood gani. Nga naman, sa verse 28, ingon diha, for the slayer must remain in the city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest, the slayer may return home. So makita nato diha nga dangerous ang pagbubiyan sa boundary nga giset sa Ginoo. So kinahanglan nila tumanon pod, ilang irespeto kanang boundary nga giset sa Ginoo. Otherwise, dili na mo care Ginoo bapatyan ka. Okay, nagbagahi man ka. So muna siyang kita to nga kini siya medyo medium lang siguro kay city lang. Anday katong again katong crossing borders nga ginagko. This is dangerous also again if you go beyond the boundary without proper documentation. And of course again sa ato nga yuta kibaw kita nga daghang magpinatyanay ana. Daghan na namatay tungod lang sa away sa boundary. So muna nga dangerous gyapon kung mulapas ta no atong usbon ang kining maong mga boundary nga gitukod kuno sa atong mga katigulangan kung nauna nato. Diba? So in anyway, kita nato small, medium, large, dangerous gid siya. So muna nga if possible, di kita magbububiyan the boundaries. So with that, ato siyang i-expand sa atong spiritual aspect arita sa the danger of going beyond God's boundaries. So diya siguro no makita nato nga nato idea nga dangerous gid siya. But how dangerous? Unsa may atong proof nga dangerous pod kung go beyond ta sa boundary sa Ginoo sa iyang nga giset nga boundary. There is a Proverbs, the every word of God proves true, o sa version flawless, perfect. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His words, or else He will rebuke you and you will be found a liar. So, ang Ginoo, nasa limit. Iyang gilimit ang atong pagsunod sa iyang pulong lamang. Muna iyang boundary nga giset. No? Dili ta mo gawas anang iyang mga pulong. So, muna nga kung mag-add ta, meaning nigawas o ta ana sa boundary sa Ginoo. Unya, mabadlungan ta o may palgan tang liar. Nya, dangerous ba na? Kaya kita liars go to hell. So, dangerous yun. Kay liars go to hell man. Nya, may matang liars if we add to God's words. Now, if you think about it, dili pa kayo makita effect sa danger karon samtang buhi pa ta. Unlike katong kanina, katong ang sample sa second point, parang generic ba, danger of going beyond boundaries. Kato, medyo makita to immediate effect. Katong magpinatsanay, o mapusilan ka kung i-cross border ka kanang forceful, dili sa itong paagi, even katong sa city of refuge, o resulting is Ginoo, nga kung mapatyan ka, quits. Kaya nga naman, dapat mo-stay ka sa boundary sa katong city of refuge. So dire, dili kayo ni mo makita ang effect right away. So as a result, people tend to ignore this one. Some people may be good at keeping the boundary intact, proper yun ang imong pag-sud sa mga countries, for example, nga mo-cross-border ka. So, but not all nag-proper kanang mga mabutanga, not all of them are actually caring about the danger of going beyond God's boundaries. Siguro, obvious na siguro, kaya dili man tanang tao naningkamot nga maka-stay lang sa Word of God. So, daghan kayo mga tao nga nag-claim to be Christians, and then, posible nga sila, mindful also sila sa mga kaning boundaries, respeto din sila sa mga boundaries nga giset. But ang question that, do they see the danger of going beyond boundaries of God's words? So, munay kanda. So, I hope as Christians, ato ni siya kanunay nga ibutang sad. Part po ni sa atong kinabuhi nga we always see kung sa may epekto ani, how dangerous is this? Imagine you will be suffering in eternity because nahimutang liars and liars go to hell. So, but again, many people, dili kayo sila keen on this. So as real Christians,
appeal gini sa ato pong perspective in life. Paningkamot ko ta, nga di ta magubiyan sa God's boundary kay mas dangerous pa siya because the effect is eternal. So next, sa Old Testament ito kanina, sa New Testament, may pagkisulat ni Pablo no? Sa 1 Corinthians 4 verse 6. So now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. So dahil makita na ito nga, hisgot si Pablo, naunta, katon puta, nga dili mo ta maglapas beyond what is written. So kita na to nga dili lang Old Testament nga concept nga dapat kita mulapas naapod sa New Testament. Nya si Paul yan ang gi-apply og kang Apollo daw. Nga kana para nila aron sila makaton ang mga Corinthian Christians o kita po makakaton ta not to think beyond what is written. So muna safe gid ta as Christians kung naara kita within the bounds sa Bible. Ato na panigamutan because ang effect is more dangerous than katong mga physical lang mga boundaries na dili kaning sa God's boundary ba. Kay eternity mo ang at stake ani. And then unsa man gyud resulta if we go beyond sa pulong sa Ginoo. Dire anyone who does not remain in Christ's teaching but goes beyond it does not have God. The one who remains in the teaching, this one has both the Father and the Son. So diya makita nato nga delikado diay no kumulapas ta sa boundaries Ginoo. Ang iyang kabubuton gyud is stick ta sa iyang words. So going beyond that, tingnan dia wa na tay Dios. So ni kamatay na to, mas grabe ang suffering. Muna nga again, kini siya ayop dili na to ni siya makalimtan na this is more important sa ato. Of course, dili ko tamingon nga okay lang to nga maggubiyan ta atong mga physical lang mga boundaries, na earthly boundaries. Hindi gyapon maayo as Christians, pero I hope nga mindful ta ani po kay mas grabe ra ba ni siya punishment. So imagine what tayo Dios. Stricto mula kayo sa una gani, verse 10. Kaya, kung doon ay manas yung balay, di mo dalangan doon na ayaw dawata in your house or even greet him. Kaya siya po nung ni greet, shares in his evil works. So, di na ito makita ganyang evil niya. Kay mga buutan niyo kung tanaw. But, since lahi lang itudlo, it's beyond the words of God na kay human teaching, then very dangerous. So, again, as Christians, we should be mindful of this also. Dili lang kutob atong physical nga boundaries or earthly boundaries nga atong i-keep. Okay, so napabanglaing kadugang. Sinamon mga insights to share before ta mo proceed sa atong reflection. Kay reflection ang sunod. May mga examples or mga case in point no, na nakita ninyo in different angles. Katong big, medium, small nga mga examples. At the same time, even sa spiritual aspect. Sinamon yung mga case in point no, na pwede nyo i-share para kita na to ang truthfulness sa atong lesson karong gabi. Anyone? Karon mga examples no, sa real world examples. Wala? Siguro, anong mga concrete examples siguro ang paminuluman kanang sa kanibitang manubering sa China, no? Kay daghang mga neighboring countries nga una nagilugay ga pag teritoryo. Di ba? Kita na to nga dili gyud siya may effect sa even sa atong kalibutan nga perspective. So, kuya-kuya ganig magkagera pa. Kumadaan na lang. So, muna nga, hopefully yung maabot diha na tatay mga leaders, world leaders ba nga mo respeto gyud sa mga boundary. Dili mo go beyond what is agiya. Labinag na yung mga resulta sa arbitration. Okay, so kung wala, so padayon ta atas ng reflection. Una is, are we keen on observing boundaries so as not to cheat our neighbors of their possessions? So I hope isig nagmay lang, kanunay ta mindful ta nga di ta makalapas sa mga property, mga propiedad nga dili ato because dili po na siya gyud pleasing in the sight of God based sa atong examples kanina, even sa Deuteronomy 19 verse 14, diba? And then are we already aware of the danger of going beyond the boundaries set by men? Siguro naman, no? Aware na gyud siguro ta ato, but just in case wala, no? I hope natin na po kanina sa mga examples, it will really be dangerous. And then next, are we aware that God is serious about the punishment for going beyond His boundaries in terms of doctrines? So I hope klaro to sa presentation kanina na delikado kayo because we become liars and we know liars go to hell. And wala tayo Diyos, so kung wala tayo Diyos, when we die, mag-antos kita. So I hope natin na kuha karon sa atong lesson. Simple lang man kayang verse. Sa ito lang himuwag additional mga points para worth for our evening session tonight.
So sige, thank you very much. No? So I hope na again natin na po. Parang gabi yun. Okay?